Kaspa ng mga dugo. Ang motibo sa krimen, selos. Hinala raw ng suspect may kalaguyo ang misis niya. Noong nakaraang taon pa raw nila ito pinagtatalunan. Nagselos itong husband sa kanyang wife. Accordingly, may nabasa siya ng mga text messages and exchange of messages doon sa FB Messenger ng kanyang wife. Pati ang nanay ng suspect na umawat sa pananaksak ng anak, nagtamo rin ng sugat. Naaresto naman ang suspect. Nakuha sa kanya ang kutsilyong ginamit sa krimen. Hindi na siya nagbigay ng pahayag, bagamat mahaharap ang suspect sa reklamong parricide at frustrated parricide. Nasa pangangalaga na rin ng DSWD ang 3 minor de edad na anak ng mag-asawa. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Aapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa desisyon ng ICC na fit to stand trial ang dating Pangulo. Para kasi sa abogado ni Duterte, hindi raw ito nabigyan ng due process. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Dismayado at naghahanda ng umapila. Ganyan ang tugon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inilabas na desisyon ng International Criminal Court hinggil sa kalusugan ni Duterte. Idineklara kasi ng ICC Pretrial Chamber 1 na medically fit o kayang humarap ng dating Pangulo sa pretrial proceedings para sa kasong crimes against humanity. Base yan sa assessment ng panel of independent medical experts na itinalaga ng korte para sumuri kay Duterte. Itinakda na rin sa February 23 ang confirmation of charges hearings. Para kay Atty. Nicholas Kaufman, hindi nabigyan ng due process si Duterte dahil hindi sila pinayagan magpresenta ng mga obserbasyon ng medical experts na mula naman sa defense team. Ito raw ang igigiit nila sa kanilang apela. Nag-react naman dyan si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima. Anya, dapat nang itigil ng mga Duterte ang drama at ituloy ang kaso. Delaying tactic lang daw ang paggamit ni Kaufman sa umano'y mental incapacity ni Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi na pwedeng mapigilan ang confirmation of charges hearing kahit pa umapela ang defense team. Kinontra rin ni Conti ang pahayag ni Kaufman na hindi napagbigyan ng defense team na questionin ang medical report ng independent panel. Wala akong nakikita ngayon na may court practice na matapos tingnan ng independent panel of experts. Ibig sabihin, hindi para sa prosecution, hindi para sa defense, may papayagan na isang partido na magpresenta ng sariling eksperto na kukontra dun sa independent panel of experts. Samantala, nasa dahig ngayon si Vice President Sara Duterte para dumalaw sa kanyang ama. Ayon sa bise, alam na niyang matutuloy na ang confirmation of charges. I think part naman na siya sa process, no? Madugay na nato na siya gihulat. So, ang family, wala pa may nakadiscuss o statement. We should come out with a statement. Pero, kunya na lang, namot siguro istoryahan. Sa confirmation of charges hearing, pagdedesisyonan kung ano ang mga isasampang kaso laban sa dating Pangulo at kung uusad ba ito sa aktual na paglilitis. Maaari raw itong tumagal hanggang 4 na araw. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung required na humarap sa korte ang dating Pangulo o via video conference gaya nung nakaraan. Maglalabas pa raw ng schedule at direktiba ang korte sa mga susunod na araw para sa pagdinig sa February 23. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pangmalakasan ng laro ni Alas Pilipinas star Mark Espejo sa TSG Skyhawks sa Taiwan Professional Volleyball League. 转手围攻的机会，对，马可后接，恭喜得手，都还落地敲一下。 Pinalo ng Skyhawks sa laban na yan ang Tao U1 Leopards. Wagi ng Player of the Game award si Mark. Nagambag siya ng 17 points on 12 attacks, 2 blocks at 3 service points. January 21 lang lumipat sa Skyhawks si Mark at ramdam kaagad ang kanyang impact. Nasa second place ngayon sa standings ng liga ang Skyhawks. Maglalaro na para sa Zeus Coffee Thunderbell si veteran spiker Rachel Ann Dakis. Inanunsyo mismo yan ng Thunderbell sa kanilang social media pages.
Nagtitraining na rin si Rad kasama ang Thunderbells. Huling naglaro si Rachel para sa sister team ng Thunderbells na Farm Fresh Foxies. Reunited si Rachel sa dati niyang katandem sa Signal HD Spikers na si Jovelyn Gonzaga. Inaabangan na nga ng fans ang pagbabalik ng Gonzakis duo sa pagsisimula ng bagong season sa PVL. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po, si Diego Dario. Susunod, babaeng magse-selfie lang sana sa isang snow leopard, biglang inatake at muntik pang maging tanghalian. At ang kontrobersyal na pahayag ng Chinese Embassy Manila na naghahalin tulad sa wolf at hyena, pati ang Lion King na damay. Ang mga hayop na yan kilalanin sa K-Alaman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.